Habang nakasakay sila ng bullet train papuntang Hiroshima kung saan gaganapin ang Inter-High Championship ay laking gulat nila Akagi at ng team nang makita nila ang official bracket ng tournament. Kasama nila sa bracket ang team ng Sanno. Sila lang naman kasi ang defending champion ng nakaraang taon at kinikilala bilang top high school basketball team sa buong Japan. Champion din sila nung nakaraang 2 taon. Kabilang din sa bracket ng Shohoku ang Iowa High School na kasama sa top 4 sa buong bansa na pinamumunahan ni Dai Moroboshi. Tinanong ni Ayako si Coach Anzai kung bakit hindi nito sinabi sa kanila na nasa group of death sila. Ayon kay Coach Anzai ay ayaw nitong ma-pressure ang team kapag malaman nila na mabibigat ang kasama nila sa bracket. Samantala, muling naalala ni Sakuragi ang halimaw na si Morishige. Iniisip niya na sana ay makaharap niya ito sa finals ng Inter-High. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap biglang may umakbay at sumakal kay Kogure. Ito ay ang power forward ng Toyotama na si Minori Kishimoto. Ang Toyotama ay ang second place sa distrito ng Osaka at ito ang unang makakaharap ng Shohoku sa Inter-High. Di umano'y nainis ito nang marinig na mas pinagtutuunan ng pansin ng Shohoku ang Sanno at Iowa, imbis na ang team nito na Toyotama na una nilang makakalaban. Agad naman siyang inawat ng kanyang coach. Ayon sa kanya ay masyado silang minamaliit ng Shohoku na isa lang hamak na rank C. Nung tiningnan nila sa booklet ang ranking ng bawat team ay dito sila nabulaga ng katotohanan. Sila lang ang bukod tanging rank C sa buong tournament. Ang Toyotama at Kainan ay kapwa nasa rank A. Sinabihan ni Kishimoto na mga gunggong ang Shohoku at wag na daw silang mangarap na makakaharapan nila ang Sanno. Nang papaalis na si Kishimoto, ay bigla siyang pinatid ni Hanamichi dahilan para madapa ito. Gumanti naman ito at dinakot sa ulo si Sakuragi. Agad naman siyang naawat ng kanilang coach. Habang papaalis na si Kishimoto ay tinawag ni Sakuragi ito na bakulaw na may mahabang buhok at sinabing tatandaan niya daw ang paghawak nito sa ulo niya. Nakarating na ang team sa Hiroshima. Habang binabasa nila ang tournament format ay biglang may nagsalita sa likuran nila. Ito ay si Maki at ang team ng Kainan. Sinabi nito na nalulungkot daw siya para sa kanila dahil kasama nila sa bracket ang team ng Sanno at Iowa. Dagdag pa ni Kyote na umasa pa naman siya na makakaharap niya ulit si Rokawa pero mukhang hindi na daw mangyayari yun dahil sa first round pa lang ay delikado na sila. Sinabi ni Akagi kay Maki na magkikita sila sa finals. Hindi na daw sila magpapatalo sa kanila kaya kailangan daw nilang maghanda. Sagot ni Maki ay aasahan daw niya ito. Bigla namang sumingit si Kishimoto at sinabihan ang Shohoku na ang lalakas daw ng loob nilang hamunan ang Kainan. Lumapit naman si Maki kay Kishimoto at sinabing hindi siya nito kilala. Pinagtawanan siya ng Shohoku team at ilang sandali pa ay nakisali na ang ibang miyembro ng Toyotama at hinamon sila ng away. Hindi naman sila inurungan ng team Shohoku. Bigla namang may lumapit at inaawat na si Kishimoto sa ginagawa niya. Ito ay ang ace player at team captain ng Toyotama na si Minami. Binalaan naman ni Maki si Rokawa na mag-ingat kay Minami. Bago umalis ay binunggo ng isang player ng Toyotama si Miyagi. Hindi niya ito nagustuhan kaya sinabi niya dito na ihanda na nila ang ticket nila dahil maaga nilang pauuwiin ang team ng mga ito. Kinagabihan ay hindi makalimutan ni Miyagi ang ginawa sa kanya ng isang player ng Toyotama. Agad namang tinawagan ni Sakuragi si Haruko. Pinalakas ni Haruko ang loob niya para sa magiging laban nila bukas. Samantala, hindi pa rin mawala kay Mitsui kung bakit sila lang ang bukod tanging rank C sa tournament. Napansin naman nila ni Kogure na malalim ang iniisip ni Akagi. Inamin ni Gori na nakakaramdam siya ng kaba para sa unang laban nila sa Inter-High kinabukasan. Ayaw daw tumigil sa panginginig ng katawan niya kaya nagpasya siya na mag-jogging muna sa labas. Dumating na ang araw ng laban. Handang-handa na ang mga taga-suporta ng Toyotama. Kahit ang mga tropa ni Mitsui ay handang-handa na rin para sumuporta sa kanilang kaibigan. Ngunit nasa mali silang pwesto dahil napapaligiran sila ng mga fans ng Toyotama kaya nakaramdam sila ng takot. Ngunit hindi nagpadaig sa takot si Toko. Ipinagsigawan niya ang kanyang suporta para sa Shohoku. Narinig naman ito ng taga-suporta ng Toyotama na ikinagalit nila. Nagtakbuhan na ang tatlo dahil baka sa hospital ang bagsak nila imbes na mapanood nila ang laro ng Shohoku. Sa dugout ng Toyotama ay ipinaalala ng kanilang coach na hindi basta-basta ang team ng Shohoku dahil nahirapan daw sa kanila ang team ng Kainan. Nagpasya naman si Minami na siya na ang magbabantay kay Rokawa. Sa dugout naman ng Shohoku ay tinanong ni Mitsui si Coach Anzai kung ano daw ang masasabi nito na sila lang ang bukod tanging rank C sa tournament at marahil ay itinuturing silang pinakamahina sa buong torneo. Sagot ni Coach Anzai ay wala itong halaga at ang dapat nilang gawin ay patunayan na mali ito. Ang unang hakbang para gawin ito ay ang talunin ng Toyotama.
Naging motibasyon sa team ang sinabing yun ni Coach Anzai. Dumating na rin sila Mito at Haruko para suportahan ang Shohoko. Paglabas pa lang ni Sakuragi ay puro pang-asar agad ang inabot niya sa fans ng Toyotama dahil sa kakaiba niyang buhok. Nilapitan niya agad si Kishimoto at sinabing kung gusto daw nilang manalo ay kailangan nilang bantayan siyang maigi. Lalo itong kinagalit ng taga-suporta ng Toyotama. Dumating na rin ang kainan para manood ng laban. Sa jump ball ay nagwagi si Akagi at napunta kay Miyagi ang bola. Mabilis na tumakbo si Rukawa para isagawa ang plano na kanilang ginamit noon sa kainan. Agad na ibinato ni Miyagi ang bola kay Rukawa. Subalit na aga ni Minami ang bola mula sa pasa ni Miyagi. Mabilis na nagsagawa ng counter-attack ang Toyotama at unang nakapuntos ang kanilang point guard na si Itakura na isa sa pinakamatinik na scorer sa distrito ng Osaka. Inangasan pa nito si Miyagi nang mapaupo ito sa sahig. Sa inis ay sinubukan ni Miyagi na makabawi. Subalit maganda ang depensa ng kalaban at agad na nalaman ang kanyang gagawin. Isang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakagawa na agad ng 9 na puntos ang Toyotama dahil sa kanilang run and gun style. Tila nalalagay na sa panganib ang Shohoko. Nakakasira din sa kanilang diskarte ang ginagawang pamimisikal at pangaasar ng kalaban. Kahit si Kyoto ay naiinis na sa Shohoko dahil palagi na lang daw silang nagpapatambak. Nakatikim din ng pang-asar si Sakuragi mula kay Kishimoto kaya naman galit na galit niyang hiningi ang bola kay Miyagi. Agad siyang nagsagawa ng isang jump shot. Subalit lumampas sa ring ang tira niyang yun at nasalo ni Kyoto. Naging katawa-tawa ang unang jump shot ni Sakuragi sa Inter-High. Dahil sa mga kaganapang ito ay inilabas na muna ni Coach Anzai si Sakuragi at ipinalit si Yasuda. Ang mission niya ay ang baguhin at pabagalin ang takbo ng laro. Inatasan din ni Coach Anzai si Yasuda na ipasa agad kay Akagi ang bola kapag nasa low post na ito. Agad niya itong ginawa kaya naman madaling nakapunto si Gori para sa kanilang unang score. Unti-unting nag-init si Akagi kaya nagawa nilang makahabol sa laban. Bumilib naman ang coach ng Sano sa galing na ipinapakita ni Akagi. Kasama ang buong team ng Sano ay pinapanood nila kung sino ang kanilang susunod na makakaharap. Dahil sa sunod-sunod na nagawa ni Akagi ay hinigpitin na ng Toyotama ang depensa nila sa kanya. Subalit nalimutan at napabayaan nila ang ace player ng Shohoko na si Rukawa. Madali itong nakapagsigawa ng 5 puntos sa pamamagitan ng isang 3-pointer at jump shot. Dahil dito, nagkaroon ng maitim na balak si Minami. Habang binabantayan siyang mabuti ni Rukawa ay siniko nito sa muka ang ace player ng Shohoko dahilan para bumagsak ito sa sahig at mawala ng malay. Hindi ito nagustuhan ni Sakuragi kaya galit na galit nitong sinugod si Minami at sinabing sinadya niya ang ginawang paniniko kay Rukawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na may sinaktan si Minami. Sa katunayan, dati na rin niya itong ginawa sa ace player ng Shoyo na si Fujima kaya magmula noon ay binansagan na siyang ace killer. Agad na inilabas si Rukawa para gamutin at itinuloy ang laro. Ngunit tuloy pa rin ang Toyotama sa kanilang taktika na pisikalin ang Shohoko. Hindi na ito natiis ni Akagi kaya sinugod na niya ang kalaban. Maging si Miyagi ay napuno na rin kaya inakmaan niya ng suntok si Itakura pero napigil niya lang ang kanyang sarili. Dahil dito, ipinatawag na ng referee ang captains ng dalawang kupunan para pagsabihan dahil sa nagiging takbo ng laro. At dito natapos ang first half sa score na 28-34 pabor sa Toyotama. Sa second half ay nakabalik si Rukawa subalit sarado na ang kanyang kaliwang mata dahil sa tinanggap na siko mula kay Minami. Ipinasok din sa lineup si Sakuragi. Muli namang naipanalo ni Akagi ang jump ball at sinubukan nila ulit gawin ang strategy na ginawa nila sa kainan. Subalit hindi nasalo ni Rukawa ang pasa mula kay Miyagi dahil hirap itong makakita ng mabuti gamit lang ang isang mata. Napunta sa Toyotama ang bola. Muli na namang silang nakapuntos gamit ang kanilang run and gun. Samantala, humingi ng pasa si Sakuragi na pinagbigyan naman ni Miyagi gamit ang isang alley-oop pass. Subalit hindi pa alam ni Hanamichi ang ibig sabihin ng alley-oop kaya't ni-rebound niya ito at saka itinira. Natawagan tuloy siya ng goaltending. Galit na galit sa kanya si Miyagi dahil sa kanyang ginawa. Nagpatuloy pa rin ang mabibilis na atake ng Toyotama at nakalamang sila ng 10 dahil sa kanilang top 3 scorers na sina Itakura, Minami at Kishimoto. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakipagsabayan na ng pabilisan ng laro ang Shohoko. Kahit isang mata lang ang nagagamit niya ay sinubukan pa rin niyang makapuntos. Matagumpay naman niyang naipasok ang bola. Muling ibinigay sa kanya ang bola at nag-drive siyang patungong basket para subukan ulit makascore. Subalit dalawang taga-Toyotama ang sumabay sa kanya. Nagmintis siya sa kanyang shot attempt ngunit nakakuha siya ng foul. Binigyan siya ng 2 free throws. Duda naman si Minami na maipapasok ni Rukawa ang kanyang free throws gamit lang ang isang mata.
Habang naghahanda siya para sa kanyang free throws ay nahirapan si Rukawa na tansyahin ang distansya niya mula sa ring kaya ipinikit na lang niya ang kanyang mata at saka itinira ang bola. Pumasok ito. Sa pangalawa niyang free throws ay nagmintes na si Rukawa. Ngunit nakuha ni Sakuragi ang offensive rebound. Sinubukan niyang mag-jump shot kahit napapaligiran siya ng mga kalaban. Supalpol tuloy ang inabot niya. Agad nagsagawa ng kanilang fast break attack ang Toyotama kaya naman muli silang nakascore. Napansin ni Akagi at Rukawa ang matinding konsentrasyon ni Sakuragi. Bola ng Shohoko. Iniwan ni Kishimoto si Sakuragi para kanilang pagtulungan si Akagi. Nakita naman ni Gori si Sakuragi na libreng-libre kaya agad niyang ibinigay ang bola. Nagsagawa siya ng kanyang jump shot at matagumpay niyang naipasok yun. Hindi makapaniwala si Kyoto at ang buong kainan sa jump shot ni Sakuragi. Nakagawa naman ng isang 3-pointer si Itakura pero agad itong sinagot ni Mitsui na di masyadong nakapagpakitang gila sa first half. Unti-unting nakahabol sa score ang Shohoko at nakalamang pa sila ng dalawa matapos dakdakan ni Rukawa si Kishimoto. Nasundan pa niya yon ng isang jump shot. Dahil dito ay lalong naging desperado si Minami. Sinubukan niya muling saktan si Rukawa para tuluyan na siyang mawala sa laro sa pamamagitan ng pag-umang ng kanyang tuhod habang siya ay nagsasagawa ng layup. Hindi naman ito inatrasan ni Rukawa. Natawagan ng offensive foul si Minami. Subalit naging masama ang pagbagsak niya kaya tumama ang ulo nito sa sahig. Habang nakahandusay siya ay sinasabi nito sa kanyang isipan na hindi naman niya talaga sinasadyang saktan ang kanyang mga nakakalaban. Tinatakot lang niya ang mga ito para umatras na sila sa laban. Ngunit hindi niya inaasahan na tatamaan talaga ito. Nagising na lang si Minami sa harap ng dati nilang coach habang ginagamot siya nito. Ito ang dati nilang coach na kanilang minahal. Tinanggal siya ng pamunuan sa kanilang paaralan dahil hindi nito magawang makakuha ng kampyonato ang Toyotama. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng dati niyang coach. Isa na siya ngayon coach sa elementarya. Ayon sa kanya ay sinabi niya sa mga bata na papanoorin niya ang kanyang mga dating players na naglalaro sa Inter-High. Nagpumilit sumama ang mga ito sa kanya para mapanood sila. Nahiya si Minami sa kanyang dating coach at sa mga bata dahil sa mga inasal niya sa court. Sa pagkawala ni Minami ay lalong lumaki ang lamang ng Shohoko na umabot pa sa 10 matapos muling maka-score si Sakuragi gamit ang kanyang jump shot. Nakabalik pa si Minami sa last 2 minutes ng laro na punong-puno ng determinasyon matapos makita ang dati niyang coach. Napababa pa niya sa 4 ang kalamangan matapos itong makagawa ng back-to-back 3-pointers. Subalit sadyang kinapos na sila sa oras. Nanalo ang Shohoko laban sa Toyotama sa score na 91-87. Sila ang tutuloy sa second round ng tournament upang harapin ang defending champion na Sano.